Ang pangunahing tauhan ng manhwa na ito ay nahatak sa impyerno ng isang masamang demonyo, at sa lahat ng mga bagay na maaari niyang ikabahala, ang pinakaikinabahala niya ay ang ganap na kawalan ng pag-unawa ng demonyo sa konsepto ng pahintulot. Alam mo ba, bago pa man ang araw na magtatapos si Han Dae-sung sa gitnang paaralan, naglalakad siya tulad ng karaniwang tao, nang bigla siyang natapilok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang kaluluwa ay nahiwalay sa kanyang katawan, at siya ay unti-unting lumulubog ng lumulubog. Ang susunod na alam niya ay natatakot siya habang nakikita ang kanyang mga mata sa mga mabangis at malupit na halimaw, naglalaban sa isang brutal na laban. Ang nakakatakot na bahagi ay ang mga talunan ay nauubos. Sa kabila ng lahat, nananatiling nakatago si Dae-sung at nabubuhay ng walang pagkain sa loob ng 10 araw. Sandali, posible ba yon? Ang kakaibang bagay tungkol sa lugar na ito ay ang kawalan ng anumang siklo ng araw at gabi. Nang sa wakas ay umabot na sa kanyang limit ang ating bayani, ang tanging opsyon niya para makaligtas ay ang kainin ng bulok at hilaw na karne na iniwan ng mga halimaw. Kahit gaano ito kadiring, ito na lang ang tanging paraan niya para mabuhay. Sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nakapag-adjust sa kanyang malupit na kapaligiran. Sinimulan niyang lumaban sa mga halimaw na tinitingnan siya bilang biktima, gamit ang mga maliliit na bato mula sa lupa, sa hindi malamang dahilan ay napapaalis niya ang mga ito. Walang ibang pagpipilian, napilitan siyang lumaban, umaasa sa kahit anong makikita niya at ginawang pansamantalang sandata. Pam-atak ang mga luha mula sa kanyang mga mata habang namimiss niya ang kanyang ina, at sa sandaling yun ng dalamhati, nangako siyang hindi susuko sa kawalan ng pag-asa. Habang nagiging magulo ang mga araw, dumating ang isang sandali nang nagpasya siyang batiin ang kanyang pagkatao. Nagsimula siya mula sa ilalim, kumakapit pataas. Ang karne na dati niyang kinamumuhian ay naging isang bihirang luho, isang bagay na natutunan niyang pahalagahan para sa kaligtasan. Isang araw, habang siya ay kumakain, biglang may lumabas na panel sa harap niya. Ipinakita nito na siya ay umakyat sa 3 antas. Sa sandaling iyon, parang laro lang ang lahat. Habang lumipas ang 7 taon, umabot siya sa antas 24. Sa ganitong antas ng lakas, madali na niyang mapapatamba ang mga nilalang na dati tila mga mabangis na halimaw. Matapos ang 24 na taon ng pagtitiis, matagumpay siyang nakagawa ng isang espada mula sa isang batong nakuha mula sa isang Dragon Knight. Gayunpaman, hindi tumigil ang oras. Ito'y damaloy na parang banayad na simoy ng hangin. Sa kanyang 11 taon, nagawa ni Dae-sung ang napakalaking tagumpay na patayin ang isang matandang dragon. Sa kanyang 17 na taon, sa wakas ay natagpuan niya ang daan patungo sa Demon Lord, ang mismong nilalang na humila sa kanya sa ganitong impyernong pag-iral, at higit sa lahat, nang walang pahintulot. Madali niyang pinasok ang mga insekto na nagbabantay sa lungga ng Demon Lord, at kahit ang tagapagbantay ng gate ay walang laban-laban sa matanda ngunit nakakagulat na kabataang bida. Binigyan niya ng babala ang gwardya, hinihinging magalang na buksan nito ang gate, kung hindi ay ang kanyang mga labi ang magiging pagkain ng mga halimaw sa tinatawag na impyerno na ito. Gayunpaman, ang gwardya ay malayo sa pagiging kooperatibo at nagbigay ng kaunting laban. Dahil tinuturing niyang isang personal na paglapastangan sa karangalan ng Demon Lord ang sitwasyon, nagwala siya. Habang nagmamalaki siya, bigla niyang naramdaman na may tumusok sa kanya, at nang tumingin siya pababa, natuklasan niyang may malaking butas sa kanyang dibdib. Si Dae-sung, na hindi nag-aalala, ay simpleng nagsabi na ang maingay na gwardya na ito ay nakakainis sa kanya. Samantala, ang lumulutang na bungo ng apoy, na malamang ay kanyang alaga, ay nagtatanong kung hindi siya nag-aalala na maghihiganti ang Demon Lord dahil sa pagpatay niya sa kanyang gwardya, at kung talagang balak niyang sakupin ang impyerno. Gayunpaman, pinawawalang bahala niya ang mga alalahanin ng apoy, sinasabi na wala siyang interes sa pagiging isang hanggal na pinuno. Ipinaliwanag niya na 80 taon na ang lumipas mula nang siya ay hilahin sa lugar na ito, at bawat halimaw na kanyang hinarap ay kahanga-hanga, bawat isa ay may mga kawili-wiling kwento at dahilan kung bakit sila narito sa impyerno. Ito ang dahilan kung bakit nais niyang harapin ang Demon Lord at tanungin kung bakit siya dinala rito. Ang Fireball ay nakikita ang kanyang paraan ng pagtatanong bilang medyo hanggal at nagmumungkahi na maaaring may mas magalang na paraan upang lapitan ang sitwasyon. Iminungkahi nito na siya'y lumuhad at humingi ng tawad. Ngunit nananatili siyang matatag, iginiit na gagamit siya ng karahasan bilang tugon sa pagdurusang dinanas niya, lalo na't dinala siya rito ng walang kaalaman o pahintulot. Sa ganitong paraan, hinawakan niya ang kanyang espada at nagtakbuhan patungo sa Demon Lord, ngunit bigla na lang siyang natagpuan sa isang ospital.
Napaluhod siya sa takot, nagtataka kung ito ba ay isang panaginip, lalo na't hindi na siya nangarap ng tungkol sa Earth sa matagal na panahon. Malapit, nakikita niya ang mga bata na naglalaro, at napagtanto niya na, batay sa kanyang pisikal na anyo, siya ay mukhang mahina. Hindi makagalaw ng kanyang katawan, pinaniwalaan niya na ito ay isang maliwanag na panaginip. Maya-maya, binuksan ng kanyang ina ang pinto, nanginginig sa takot nang makita ang kanyang anak, na nagising matapos ang 3 mahabang taon. Naluha siya at mahigpit na niyakap siya, ngunit si Daiseng ay nakaramdam ng alon ng pagdisdain sa panaginip na ito, na napakabatugan. Sa kanyang gulat, lumabas na talagang pinatay niya ang Demon Lord at naging ganap na pinuno ng impyerno na ito. Nang tanungin ng kanyang kasamang Fireball kung ano ang susunod na plano niya, biglang lumitaw ang isang mensahe, nagtatanong kung nais ba niyang bumalik sa Earth. Sa loob ng 80 taon, ang tanging nais niya ay makaalis sa lugar na ito. Walang pag-aaksaya ng sandali, agad niyang tinanggap ang alok, at bigla na lang siyang natagpuan sa ospital, nagising mula sa isang comatose na estado pagkatapos ng 3 dekadang mahaba. Sinuri ng doktor ang kanyang mga reflex ng mata at nagbigay ng positibong mga senyales sa kanyang ina. Pinapakalma siya na ang rehabilitasyon ay makakabalik sa ayos ang kanyang anak sa lalong madaling panahon. Para sa kanyang ina, ito ay isang biyaya, ngunit para kay Daiseng, parang isang sumpa ito. Ang pag-iisip na muling mabuhay pagkatapos mag-aksaya ng 30 taon sa kama, ngayon sa ganitong mahina na kalagayan, ay lubos na hindi katanggap-tanggap para sa kanya. Lalo siyang nagiging balisa, nagtataka kung ang buong paglalakbay niya sa impyerno ay wala nang iba kundi isang panaginip. Ang mga tao sa paligid ay natatakot sa kanya habang nagsisimula siyang kumilos na parang isang pasyenteng may sakit sa pag-iisip, na nalulumbay sa kanyang pagkabigo at pagkalito. Binigyan niya ng babala ang doktor na huwag lumapit sa kanya, ngunit nang lumapit ang doktor, kinagat siya ng ating bayani na parang isang mabangis na hayop. Nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanyang katawan, tinatanong niya kung siya ba ay pinaralisa o pinakuluan, na desperadong umaasang ito ay isang bangungot lamang. Sa kanyang pagkabaliw, nahulog siya mula sa kama, na lalong nagpalala ng pag-aalala ng kanyang ina. Iniisip niya ang 8 dekadang tuloy-tuloy na pakikibaka na kanyang dinanas sa impyerno, na para bang lahat ng iyon ay nasayang. Kahit sa kanyang pinakamadilim na mga sandali doon, hindi siya kailanman nawala ng pag-asa na makatakas, at ngayon siya'y nananabik na makabalik. Agad na tinawag ang mga kawani, hinawakan ang parehong braso ni Daiseng upang pilitin siyang ibalik sa kama. Habang sumisilip siya sa bintana, nakita niyang may malaking butas na lumalabas sa kalangitan. Nalilito at desperado, tinatanong niya ang kanyang kapalaran, nagtataka kung ang kanyang buhay sa impyerno ay isa lamang panaginip na naranasan niya habang siya ay nasa coma. Nang tumanggi siyang kumalma, ginamit ng anesthesiologist ang isang iniksyon upang siya'y patagilid. Pagkatapos, habang unti-unting bumabalik ang kanyang mga pandama, napansin niyang nanunood siya ng isang news channel sa TV, na nagpapatibay sa kanyang mga hinala. Ang lugar na nakita niya ay talagang isang gate, at isang hunting team ang ipinadala upang linisin ang mga halimaw. Ang lider ng koponan ay nagpapadala ng mga ulat sa isang lalaking dumating upang makita siya. Ang lalaki ay tila nagulat at labis na natutuwa nang makita siyang gising. Habang patuloy na nalilito, tinanong ni Daiseng kung sino siya, at sa isang kisap mata ng pagkilala, napagtanto niyang kaibigan niya si Chono. Sinabi ni Chono sa kanya na nasa ganitong estado siya sa loob ng 10 taon. Ipinaliwanag niya na 10 taon na ang nakalilipas, habang pauwi siya, bigla siyang nawala ng malay at nahulog, at mula noon ay nakahiga na siya sa kama ng ospital na ito. Pagkarinig ng 10 taon, nakaramdam si Daiseng ng halo ng pagkalito at ginhawa. Akala niya 30 taon na ang lumipas. Ang pinaka-nakakainis sa kanya, gayunpaman, ay ang pagkamalay na ginugol niya ang 8 dekada sa impyerno. Ibinahagi ni Chono na napakaraming pinagdaraanan ng kanyang ina, nagtatrabaho ng 3 trabaho upang matustusan ang kanyang mga gastusin sa ospital. Hinihikayat niya itong muling panghawakan ang kanyang buhay, at ibinubulgar na mayroon din siyang oportunidad sa trabaho para dito. Habang ang ating Demon King ay itinulak palabas ng kanyang ina, naghahanap ng sariwang hangin, nararamdaman niya ang mabigat na pakiramdam ng responsibilidad at ang malalim na galit sa kanyang katawan, na hindi man lang makagalaw ng mag-isa. Bigla, may 2 lalaking lumitaw, humihingi ng perang hiniram ng kanyang ina. Humihingi siya ng tawad at nagmamakaawa para sa isa pang buwan, pero hindi pa rin natitinag ang mga tulisan. Sa isang sandali ng agresyon, isa sa mga tulisan ang itinulak siya, bantang siya ng karahasan.
Bumabagsak ang mga luha sa kanyang mukha habang nagmamakaawa siyang itigil nila ang paghamak sa kanya sa harap ng kanyang anak, nanginginig ang kanyang boses sa kawalang pag-asa. Gayunpaman, hindi pinansin ng tulisan ang kanyang mga pakiusap. Itinaas niya ang kanyang manggas at sinimulang batuhin ang kawawang babae. Ang witnessing ng pagdurusa ng kanyang ina ay nagpasiklab ng matinding galit kay Daiseng, kaya't tinawag niya silang mga insekto at nagbato ng mga insulto sa kanila. Nang hawakan siya ng isa sa mga gangster sa manggas, desperadong pinapakiusapan siya ng kanyang ina na humingi ng tawad, nagmamakaawa sa mga tulisan na pakawalan ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na siya ay isang bata lamang. Tumanggi si Daiseng na sumuko, nagpatigas ng kanyang ekspresyon. Ang tulisan, na may ngisi, itinulak siya pabagsak sa lupa ng may malakas na puwersa. Pagkatapos noon, binugbog siya ng gangster ng brutal. Habang siya ay nahihirapang kontrolin ang kanyang galit at nananabik sa kanyang lumang katawan, isang biglaang misyon ng pagdating ang lumitaw sa harap niya sa status window. Walang pag-aalinlangan, agad niyang tinanggap ito, na kinikilala na wala siyang gaanong pagpipilian sa bagay na ito. Ang status window ang naging lifeline niya, na nagbigay daan sa kanya na tiisin ang kanyang panahon sa impyerno ng mag-isa. Pagkilala niya sa misyon, lahat sa paligid niya ay huminto na parang ang oras mismo ay natigil. Ang mga kondisyon ng misyon ay lumalabas sa loob ng status window. Inutusan siyang makarating sa isang tiyak na lugar sa loob ng isang oras, na may pangako ng pagtanggap ng elixir ng paggaling kapag nagtagumpay. Dahil sa matinding determinasyon, iniisip niya kung posible bang maibalik ang kanyang dating lakas, at napansin ang isang pulang marka na nasa 10 metro lamang ang layo. Sinubukan niyang tumayo, ngunit, habang unti-unting sumisibol ang ngiti sa kanyang mukha, nagsimula siyang gumapang patungo sa target. Ang pag-iisip na magreklamo tungkol sa isang bagay na napakaliit ay nakakadiri sa kanya. Sa wakas, siya na ang nakapagtagumpay sa impyerno. Kumakrolang ng mas mabagal pa sa isang insekto, ang mga sentimetro ay nagiging metro, at ang mga metro ay parang walang katapusang kilometro. Sa ganitong bilis, nagsisimula na siyang magduda sa kanyang kakayahang makarating sa lugar sa tamang oras. Gayunpaman, sinisikap niyang manatiling kalmado, alam na sa kanyang karanasan, hindi kailanman nag-a-assign ang sistema ng mga imposibleng gawain o misyon. Habang lumilipas ang mga segundo, bigla niyang napansin ang isang butas sa sistema. Naalala ang mga tuntunin ng misyon, biglang pumasok sa isip niya na ang tanging kinakailangan ay makarating sa destinasyon, kahit paano pa niya ito magagawa. Ang ating bayani na gumagapang ay nagalit, napagtanto kung gaano kalinaw ang solusyon mula pa noon. Sa kanyang mahihinang mga kamay, inabot niya ang kanyang wheelchair, gumagalaw ng dahan-dahan ngunit tiyak hanggang sa siya'y makaupo dito. Gayunpaman, 35 segundo na lang ang natitira. Hindi nagpatinag, hinawakan niya ang wheelchair at itinulak ang sarili pasulong. Hindi nawawala ng pag-asa, siya'y nagpersige at, sa kabila ng lahat ng balakid, umabot sa lokasyon sa huling segundo. Sa pagkakatapos ng misyon, kinuha niya ang gantimpala at mabilis itong kinain. Halos agad, isang alon ng ginhawa ang bumabalot sa kanya. Ang kanyang sakit ay unti-unting nawawala, at kahit na maliit na bahagi lamang, nagsisimula na siyang makabawi ng kaunting bahagi ng kanyang dating lakas. Sa pagkakatapos ng misyon, ang epekto ng paghinto ng oras ay naglalaho. Ang mga tulisan ay nagtinginan sa paligid ng naguguluhan, hinahanap si Daiseng, na tila naglaho na parang bula. Bago pa man nila masimulan ang kanilang paghahanap, dumating ang pulisya, na tila nasaksihan ang buong insidente. Walang ibang pagpipilian, nagmadali ang mga tulisan na tumakas sa lugar. Kinagabihan, habang nakahiga sa kama ng ospital, paulit-ulit na sinubukan ng Panginoon ng mga demonyo na tawagin ang status window, ngunit lahat ng pagsisikap ay nauwi sa wala. Wala siyang ideya kung paano ito bumukas kanina. Sa kawalang pag-asa, sinubukan niya ang iba't ibang utos tulad ng quest at missions, ngunit sa huli, iniwan niya ang pagtatangkang iyon. Ang kanyang isipan ay nakatuon sa pangangailangan ng mga bagong misyon, umaasang makakatulong ang mga ito na maibalik ang kanyang lakas bago muling magpakita ang mga tulisan. Bigla, may isang kakaibang tunog na sum-ire sa katahimikan, at natagpuan niyang lumulutang siya sa isang lugar na kilala bilang Pantheon. Sa simula, itinakwil niya ito bilang isang walang kwentang panaginip, ngunit mabilis na naging maliwanag na ito ay hindi isang ilusyon. Tinawag siya rito upang tuparin ang isang uri ng gawain. Walang pag-aalinlangan, humiling siya ng isa pang misyon, at isang punching bag, bagaman mas tama, isang punching monster, ang lumitaw sa harap niya.
Ginawa niya ang iniutos, at nang matapos ang gawain, siya ay ginantimpalaan ng isang memory chip. Hindi pa natatapos ang misyon ay may isa na namang lumalabas, at sa pagkakataong ito ay kailangan niyang tumakbo ng 10 kilometro. Ang mga misyon ay tuloy-tuloy na dumarating isa-isa, at sa bawat natapos na gawain, nakakakuha siya ng isa pang gantimpala. Sa loob ng 10 araw na sunod-sunod, nagpatuloy siya, tinatapos ang isa-isa mga misyon, ngunit nakamit lamang ang 55% ng kabuuang pagpapatupad. Dumarami ang kanyang pagkabigo habang napapagod siya sa mga mabababang gawain, at sa wakas ay humihingi siya ng tamang hamon. Bilang tugon, binigyan siya ng sistema ng bagong misyon, na patayin ng isang umiiyak na demonyo. Bigla, isang kidlat ang tumama sa harap niya, at nagpakita ang umiiyak na demonyo. Ang tinatawag na Demon King ay naaalala kung gaano siya nalapit sa kamatayan ng harapin ang kalabang ito noon, at nakakaramdam siya ng labis na kasiyahan sa pagkakataong makaharap muli ito. Ang halimaw na natatakpan ng kidlat ay naglabas ng nakabibinging ungol, at sumugod sa laban gamit ang isang mabangis na atake ng pangil. Daiseng ay halos nakaiwas sa tamang oras, lubos na alam na ang isang suntok ay magpapabagsak sa kanya sa pira-piraso. Tumalon siya pasulong, naglalayong umatake, ngunit walang kahirap-hirap siyang tinadyakan ng halimaw, pinapadapa siya sa lupa. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig habang siya'y nahihirapang bumangon, ang kahihiyan ng pagiging itinapo ng isang umiiyak na demonyo ay kumakagat sa kanyang dangal. Ang labanan ay humahaba kay Daiseng, isang panginoong demonyo na dapat katakutin bilang isang kontrabida, na napipilitang maglaro ng nakakainis na laro ng pag-iwas. Ngunit sa kalaunan, nauubos ang kanyang swerte, at nahuli siya ng demonyo, mahigpit na hinahawakan siya sa mga pangil nito. Sa sandaling iyon ng kawalang pag-asa, naaalala ni Daiseng kung paano niya pinatay ang halimaw sa kanilang unang pagkikita. Halos nakalimutan na niyang kaya pala niyang magpatawag ng espada. Walang pag-aalinlangan, tinawag niya ito sa kanyang kamay at pinutol ang kaliwang pangil ng demonyo sa isang mabilis at tiyak na galaw. Walang pag-aalinlangan, walang awa si Daiseng, mabilis na pinapabalik ang demonyo sa pinagmulan nito, na para bang wala itong ibang halaga kundi isang insekto. Sa pagkakatapos ng misyon, natagpuan niya ang sarili sa silid ng ospital. Dumating na ang umaga. Binuksan niya ang bintana, ang tunog nito ay nagpagising sa kanyang ina. Nalilito, tinanong niya kung sino ang nakatayo sa tabi niya, at nagulat siya nang makita si Daiseng sa harap niya, ang kanyang pangangatawan ay tila katulad ng isang bodybuilder. Ang mga tauhan ng ospital, na responsable sa kanyang rehabilitasyon, ay napanganga. Ayon sa kanilang mga inaasahan, ang kanyang paggaling ay dapat tumagal ng hindi bababa sa 6 na buwan. Hindi nila maunawaan kung paano nakamit ni Daiseng ang napakagandang pag-unlad sa loob lamang ng 15 araw. Ang kanyang ina, na labis pa ring nag-aalala para sa kanyang anak, ay nagpahayag ng kanyang pag-aalala, ngunit mahinahon siyang pinakalma ng doktor, sinasabing wala siyang dapat ipag-alala. Samantala, nararamdaman ni Daiseng ang mga epekto ng kanyang paglalakbay, napapansin ang makabuluhang pagbuti habang unti-unting bumabalik ang ilan sa kanyang lakas. Nagunat siya, tumingin sa paligid ng silid hanggang makita niya ang kanyang ina na kausap ang isang nurse. Puno ng luha ang kanyang mga mata habang pinasasalamatan niya ang nurse, na sa kanyang bahagi ay nag-alok ng kaliwan, kinikilala ang kanyang pakikibaka at nakikiramay sa kanyang sitwasyon. Nang makita ito, napagtanto ni Daiseng kung gaano kahirap ang nakaraang 10 taon para sa kanyang ina. Ang kanyang puso ay humihigpit sa damdamin, at habang pinipigilan niya ang kanyang mga kamao, tahimik siyang nangangako na paprotektahan siya, ngayon na siya ay sa wakas ay nakabalik na. Pumunta siya sa banyo at sumigaw, "Pantheon." Agad, ang kanyang kaluluwa ay nahihila papunta sa Pantheon. Pagdating niya, tinanong niya kung maari bang pabilisin ng sistema ang proseso ng pagpapatupad. Tumugon ng sistema ng positibo, pinapayagan siyang pumili ng antas ng kahirapan para sa mga random na misyon. Naalala ang kanyang katayuan bilang Demon Lord, matapang niyang itinakda ang antas ng kahirapan sa impyerno, ang pinakamataas at pinakamahirap na antas na magagamit. Bilang tugon, isang madilim na orb ang lumitaw sa kanyang harapan. Habang ito'y bumabagsak, ang tanawin na lumalabas ay nag-iiwan sa kanya ng malapalang mata sa gulat. Sa harap niya ay walang iba kundi ang ganap na pinuno ng impyerno, isang eksaktong salamin na larawan ni Daiseng, ngunit sa kanyang buong lakas. Tinawag ni Daiseng ang kanyang espada, ang pananabik ay dumadaloy sa kanya sa posibilidad ng labanan.
Walang pag-aaksaya ng sandali, ang kanyang replika ay sumugod pasulong, naglunsad ng isang matinding atake mula sa itaas. Ang humihina ng Daiseng ay halos hindi makapag-block ng suntok, ramdam ang pagod. Ang replika ay patuloy na umaatake, sumasalakay mula sa bawat anggulo, naghahanap ng kahinaan sa depensa ni Daiseng. Nabigla siya sa napakalakas na kapangyarihan ng kanyang doppelganger, at napagtanto niya na habang tumatagal ang laban na ito, lalo lamang itong kumikilos laban sa kanya. Bigla, nakakita ng pagkakataon ang replika at itinusok ang kanyang kamay patungo kay Daiseng, pinapadapo siya sa buong arena. Habang humihingal, bulong ni Daiseng na ang replika ay parang tunay na bagay na sa puntong ito. Ngunit, may ngiti sa kanyang mga labi, tila may tinatago siyang asong pangbato, handang baguhin ang takbo ng laban. Inilunsad niya ang kanyang kakayahan, blood neutralization, na nagiging sanhi upang hindi siya maapektuhan ng mga atake ng kanyang doble. Kahit na tinaga siya ng espada, wala siyang naramdaman at mabilis na binago ang takbo ng laban, pinasubsob ang mukha ng replika sa lupa. Gayunpaman, ang bentahe na ito ay panandalian lamang. Sa kanyang pagkamangha, hindi madaling matalo ang replika. Ito rin, may parehong kasanayan. Ang labanan ay nagpatuloy na may bagong sigla, at hindi nagtagal ay natagpuan ni Daiseng ang kanyang sarili na sinaksak ng espada, ang sakit ay isang matinding paalala ng mga pusta. Samantala, isang kasambahay ang lumapit sa banyo, handang buksan ang pinto matapos walang tumugon mula sa loob. Pag-abot niya sa hawakan, bigla siyang tinawag sa ikatlong palapag ng may kagiat na pangangailangan. Sa loob ng Pantheon, si Daiseng ay nakakaramdam ng pagkakagapos. Ang bigat ng potensyal na pagkatalo ay bumubuhat sa kanya, at napagtanto niya na kung matatalo siya ngayon, lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Ang kawalang pag-asa ang nagtutulak sa kanyang mga isip habang naghahanap siya ng paraan upang mabago ang takbo ng laban, kahit na mga ilangan ito ng swerte. Mabilis niyang binuksan ang kanyang inventaryo at kinuha ang isang nutritional tonic, isa sa mga gantimpala na natanggap niya para sa pagtapos ng mga misyon. Ang potion na ito ay may kahangahangang kakayahang ibalik ang 20% ng kanyang lakas. Nang malaman niyang ang 5 bote ay ganap na magpapanumbalak sa kanya ng 100%, nakaramdam siya ng pag-asa na muling sumiklab sa kanyang kalooban. Sa gitna ng laban, nagpasya siyang ipagsapalaran ito at ininom ang isang bote, naramdaman ang nakapagpapasiglang epekto na dumadaloy sa kanyang katawan. Nang maputol ng kanyang peking doble, hindi nag-atubili ang ating bayani at walang takot na pinakawalan ng kanyang kamao, hindi alintana ang kanyang mababang kalusugan. Sa isang suntok lang, natanggal ang kanyang double, at mabilis na bumalik ang tiwala ng ating bayani. Nang walang pag-aaksaya ng oras, kumuha siya ng 2 pang toniko at ininom ang parehong bote. Ang kanyang doble, gayunpaman, ay hindi natuwa dito at muntik na siyang mahuli ng isang malupit na roundhouse kick. Mabilis na iniiwasan ng atake, tinapos niya ang pangatlong tonic. Wala silang pagkakataong huminto habang nagpapalitan ng mga suntok sa bilis na masyadong mabilis para sa mata na masundan. Samantala, nakatapos na ng ika-4 na tonic ang ating bida. Ngunit, sa kanyang pagkabigo, kahit na siya'y nakabawi na ng husto, tila hindi pa rin niya kayang talunin ang kanyang doppelganger, na walang pag-aaksaya ng oras sa paghawak sa kanya sa isang chokehold. Isang masamang ngiti ang kumakalat sa kanyang mukha habang ang kanyang talam ay bumabagsak patungo sa ating hari ng mga demonyo. Bilang huling paraan, isinagawa ng ating tao ang isang 200 na plano upang lubos na baligtarin ang sitwasyon. Ang mga punit-punit na abs ng kanyang doble ay tinaga ng orihinal na espada, na nag-iwan sa kanya ng pagkalito habang ang sariling sandata nito ay nawawala sa inventaryo ni Daiseng. Sa isang mapanuksong ngiti, tumatawa ang ating bida sa kanyang dating labis na tiwala sa sarili na kapatid. Habang pinapanood niyang bumagsak ito sa kanyang mga tuhod, tinatamasa niya ang huling saglit na tagumpay na nakuha ng kanyang sugal. Pagkatapos makumplito ang quest na may hell difficulty, isang nagliliyab na asul na bintana ang nag-anunsyo na ang gumagamit ay nakamit ang 100% implementation rate at ang kanyang katawan ay naibalik na sa pinakamataas na kondisyon. Bilang bonus, nagkaroon pa siya ng kakayahang gamitin ang health system sa lupa. Bigla, napunit ang kanyang damit sa ospital. Ang tanawin ng kanyang katawan na puno ng mga sugat mula sa laban ay nagdudulot ng alon ng mga alaala, pinapaalala sa ating hari ng mga demonyo ang lahat ng pagdurusa na nagdala sa kanya sa puntong ito, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng déjà vu. Gayunpaman, nang utusan niya ang sistema na ibalik siya sa lupa, isang panel ang lumitaw, nagtatanong kung nais niyang basahin ang mga hindi pa nababasang mensahe.
Pagkatapos niyang pumili ng oo, binabati siya ng mga mensahe sa pagiging monarka. Ipinaliwanag na pagkatapos umalis ng monarko, ang mga makalangit na nilalang ang kumuha ng kontrol sa impyerno, na nag-iwan sa mga demonyo na nakulong. Nang maunawaan ang mga implikasyon, tinawanan ng ating bida ang mismong impyerno na nagnakaw ng 80 taon ng kanyang buhay na ngayoy humihingi ng kanyang tulong. Sa isang mapanuksong ngiti, ang monarko ng impyerno ay mapaghinalaang nagbigay ng daliri sa kanyang mga nasasakupan, sinumpa sila sa galit na kasiyahan. Inutusan niya ang sistema na alisin siya mula sa Pantheon, na nag-iwan sa mga pulutong ng mga halimaw sa impyerno na nagulat habang napagtatanto nila na nakatakda na ang kanilang kapalaran. Sa ospital, ang aking kaibigan ay casual na gumagawa ng mga nakabibighaning 100 vertical push-ups, habang ang kanyang ina at ang doktor ay tahimik na nanunood sa pagkamangha. Gamit ang kanyang Sherlock Holmes na antas ng kasanayan sa deduksyon, napagpasyahan ng doktor na tila nagising na si Daesung, ngunit nahihirapan pa ring maniwala ng kanyang ina sa hindi kapani-paniwalang pagbabago ng kanyang anak. Sa kabila ng pag-aaliw ng doktor, malungkot niyang ipinahayag ang kanyang pagnanais na maunawaan kung paano ito nangyari. Sa kalaunan, iminungkahi ng doktor na bisitahin niya ang Awa Kenner Association, na narinig ng kanyang anak. Ang eksena ay lumilipat sa ating bida at ang kanyang ina sa isang taxi. Habang iniisip niya ang pag-uusap ng kanyang ina sa doktor, nagtataka siya kung ano ang maaaring itinatago ng kanyang ina sa kanya. Dagdag pa sa kanyang pagkalito, tumingin siya sa labas ng bintana, nagtataka kung ano ang nangyari sa mundo habang siya ay nasa coma. Nang sa wakas ay makauwi na sila, sinabi ng kanyang ina na babalik siya agad at umalis. Pagpasok sa bahay, nagulat siya nang makita ang isang batang babae na may buhok na parang cotton candy na kumukuha ng pera mula sa isang drawer. Pinipilit niyang alalahanin kung sino ang mahiwagang babaeng ito. Maya-maya, pumasok ang kanyang ina, sinira ang nakakailang katahimikan. Ipinahayag niya na ang babae ay si Han Jisuo, ang kanyang kapatid na babae. Dumating sa kanya ang pagkaunawa na ang batang hindi niya makilala sa buong panahong ito ay ang kanyang sariling kapatid. Napansin ng kanilang ina na muling kumukuha ng pera ang kanyang pasaway na anak na babae. Kitang-kita ang inis niya habang hindi siya pinapansin ni Jisuo at naghahanda ng umalis. Samantala, ang ating kuya ay hindi pa rin makabawi sa gulat ng hindi pagkakilala sa kanyang nag-iisang kapatid. Habang dumadaan siya sa tabi niya, mapait na pinapaalala ng kanyang kapatid kung paano naging impyerno ang nakaraang 10 taon para sa kanilang ina at sa kanya. Tumingin si Daesung pababa ng malungkot, puno ng pagsisisi na wala siyang nagawa upang makatulong. Habang palabas siya, tinanong siya ng kanilang ina kung saan siya pupunta. Pagkatapos, isang malakas na boses ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Muli na namang bumalik ang mga maniningil ng utang. Banta nila na papasok sila kung hindi mabubuksan ang pinto sa bilang ng 3. Lahat ay tahimik, pero ang aming batang lalaki ay galit na galit, handang gumanti. Nang magsawa na sa paghihintay sa labas, sinipa ng lalaking naka-silver suit ang kanilang pinto. Nakiusap ang ina sa kanyang anak na bumalik sa loob, ngunit nananatiling matatag ang anak. Ang lalaking naka-silver na suit ay lumingon sa kasama niyang thug, nagtataka kung dapat na lang bang give nila ang pinto. Sa kanilang gulat, lumabas si Jisuo at nagreklamo na sobrang nakakainis nila. Panandaliang nawala ng boses, napagtanto ng lalaking naka-silver na siya marahil ang anak. Sinamantala ang pagkakataon, nagalit siyang pumasok sa bahay habang ang kanyang pangit at malabag na kasosyo ay nakatingin kay Jisuo. Ang kanilang ina, nanginginig, labis na humihingi ng tawad habang nag-aabot ng pera mula sa kanyang pitaka. Ngunit sandali lamang ang lumipas, ang pera ay nasa hangin habang ang lalaking may pilak na suit, galit na galit sa maliit na halaga, ay malupit na sinampal siya, na bumagsak ang mahina at matandang babae sa lupa. Nakita ang kanyang ina na inaabuso. Ang ating bayani, puno ng galit, ay pinapapunta ang lalaking may pilak na suit sa ere sa isang solong, kasiya siyang suntok. Tinanong ng mataba at pangit na tulisan kung ano ang nangyayari habang umiiyak ang dating mayabang na lalaki sa pilak na suit sa kanyang daddy tungkol sa pang-aapi sa kanya. Ang thug ay nagulat na lang habang ang aming Demon Lord ay nagpapasalamat sa kanila pareho sa pagdating ng direkta sa kanya. Matapos ang isang maikling pang-aasar, hinawakan ang panga ng tulisan habang naghahanda ang ating bida na magbigay ng karapat-dapat na palo para sa kanyang ina. Pinagsasampal niya ang thug sa mukha, hindi 5, hindi 10, kundi 100 beses bago bumagsak ang halang sa lupa sa sakit. Bilog at puno ng dugo, nakita ng tulisan ang isang kahoy na silya. Sa isang desperadong hakbang, hinawakan niya ito sa binti at sinubukang basagin ang ating batang bida.
Pero parang tunay na Aztec, sinuntok ng aking kaibigan ang upuan, pinapapunta ang tulisan sa pader at bumagsak sa tabi ng kanyang kasama. Sa takot, ang lalaking naka-silver na suit ay naglabas ng isang kutsilyo at pinagtatawanan ang ating bida. Hindi natitinag, kalmadong hinawakan ng ating bida ang lalaki sa palso at marahas na pinilipit ito, parang Play-Doh, bilang paghihiganti sa pananakit sa kanyang ina. Sumisigaw ang lalaki sa sakit, hawak ang kanyang ngayoy walang silbing malambot na kamay. Binalaan siya ng pangit at matabang tulisan na hindi siya makakaligtas ng walang sugat. Sa halip, mas mabangis pa kaysa sa pinagsamang dalawa, nagbigay ang ating Demon King ng simpleng solusyon. Walang saksi. Bago niya tuluyang tapusin ang thug, natigilan siya sa tunog ng sigaw ng kanyang ina. Nakiusap siya sa kanyang anak na huminto, at ang dalawang collector ng utang, na ngayoy umiiyak, ay nagmamadaling lumabas ng bahay. Nadapa sila pabalik sa kanilang kotse, nag-uusap ng may pagdududa kung paano naging kasing lakas ng isang bata na nasa ospital matapos gumugol ng 10 taon sa coma. Nababahala sa mga magiging resulta ng kanilang pagkukulang sa trabaho, nag-aalalang tinanong ng lalaking naka-silver suit ang kanyang kapareha kung ano ang dapat nilang gawin. Habang nag-aalaga ng kanyang mga sugat, sinubukan ng pangit na malaking tao na baguhin ang paksa, ngunit mabilis na pinutol ng pilak na suit ang usapan, dahil kakakita lang niya sa kapatid ni Daesung. Sa bahay, ipinaliwanag ng nanay na pagkatapos siyang bumagsak, kinailangan niyang ibenta ang bahay at ang tindahan. Sabi pa niya na nang maubos ang mga ipon, nang utang siya sa 3 iba't ibang institusyon. Hindi tulad ng orihinal na halaga na hiniram, ang interes ay nagpatong-patong at naging isang utang na hindi na kayang bayaran, napakataas na utang. Nagtataka tungkol kay Jisuo, nalaman ng ating bida na kinailangan niyang huminto sa pag-aaral at magtrabaho sa isang restoran upang makatulong sa pagbabayad ng utang. Sa mga mata niyang puno ng luha, isiniwalat ng kanyang ina kung paano nagtrabaho ng walang tigil ang kanyang kapatid na babae araw at gabi para lamang suportahan siya. Pinipigilan ang kanyang galit, siya'y nagdadalamati na hindi na sana siya kailangang umalis sa paaralan. Ipinaliwanag ng kanyang ina na, sa kabila ng mga pagsisikap ni Jisuo, hindi siya kumikita ng sapat at nagpunta sa isang hindi kilalang lugar sa nakalipas na ilang buwan. Luhang-luha sa pagdurusa ng kanyang pamilya, nais ng ating bida na sana iniwan na lang siya sa kamatayan, ngunit mahinahon siyang pinapakalma ng kanyang ina. Ang malungkot na katahimikan na sumunod ay naputol ng isang tawag sa telepono. Nang makita na ito ay ang taga-kolekta ng utang, sinabi ng aming batang lalaki na ibigay ito. Naiinis, pinagtatawanan niya sila, pero lumaki ang kanyang mga mata sa gulat nang marinig ang masamang balita. Ang eksena ay lumipat sa kanyang kapatid na babae, nakatali at naka-duct tape. Ang pangit na maton ay sinisipa ang kanyang ulo habang nasa tawag siya sa ating bida, pinagbabantaan siya na mag-ipon ng 100 milyon sa loob ng 24 na oras kung gusto niyang maging maayos ang kanyang kapatid. Galit na galit, mahigpit na hinawakan ng aming binata ang telepono. Kapag tinanong siya ng nanay kung ano ang mali, sinasabi lang niya na babalik siya pagkatapos ng ilang sandali. Binalaan siya ng kanyang ina na huwag saktan o patayin ang sinuman, iginiit na magwawakas ang kanyang buhay kung gagawin niya ito. Ngunit alam ng monarko na ang pagpatay sa kanila ay hindi makakasolusyon sa anuman, hindi katulad sa impyerno. Sa kanyang gulat, sa sandaling binanggit niya ang salitang impyerno, isang nagliliyab na panel ang lumitaw. Pinapakalma ang kanyang ina na hindi siya gagawa ng anumang krimen, tinanggap ng ating bida ang alok na makakuha ng isang pangunahing kasanayan. Nang ipresento sa kanya ang 4 na pagpipilian, pinag-isipan niya kung alin ang pinakamainam, ngunit sa huli ay napagtanto niyang wala sa mga ito ang kapansin-pansin. Samantala, patuloy na inaalis ng mga gangster ang umiiyak na kapatid ni Daesung. Habang sumasakay sila sa elevator, pinapaalalahanan siya ng pangit na gangster tungkol sa kanyang papel bilang bihag. Biglang may mga kislap at namatay ang ilaw, huminto ang elevator. Napansin ng mga kislap malapit sa kanyang mga paa, nagulat ang matabang lalaki nang biglang magpakita ang ating bida. Sinasarcastic niyang sinabi na nandito siya para ihatid ang pera. Lumabas na pinili ng ating bayani ang Shadow Wraith skill, na nagpapahintulot sa kanya na magpatawag ng isang Wraith na kumukuha ng kanyang anyo kapag nakuha na nito ang dugo ng target. Ngayon na natagpuan na nito ang target nito, pinapalo ng Wraith ang ulo ng lalaking may pilak na suit sa pader na bakal. Samantala, nagpanik ang pangit na lalaki, napagtanto na si Daesung ay isang nakatagong paggising mula pa noon, na nagulat ang kanyang kapatid sa proseso. Ngunit nagkukunwari ang multo na hindi niya alam.
Nang sa wakas ay bumukas ang mga pinto ng elevator, natamba ang matabang lalaki palabas, inihahayag sa mga miyembro ng gang na may naganap na paggising. Pero bago pa siya makapagsalita ng higit pa, isang mabilis na suntok sa kanyang batok ang nagpadapa sa kanya sa lupa na may malakas na tunog. Nainsulto sa kanilang sariling teritoryo, kinuha ng mga gangsters ang kanilang mga armas. Malupit na tinanggap sila ng Wraith, at ang unang lalaki ay humakbang upang umatake. Gayunpaman, mabilis siyang natagpuan na na-teleport sa likuran niya, at tinamaan ng sipa na nagpatumba sa kanya. Kaya't nagdulot ng kaguluhan si Electric Daesung sa mob. Ngayon, siya na lang ang natitirang nakatayo, nilapitan niya si Jisuo at tinanong kung ayos lang siya. Mabilis niyang tinanggal ang kanyang mga tali at tape at hinikayat siyang umuwi. Ngunit ibinulalas niya ang kanyang pag-aalala para sa kanyang mahal na kapatid. Sa isang malamig na aura, tiniyak niya sa kanya na pupunta siya sa kanya pagkatapos niyang matapos ang kanyang negosyo. Kaya, habang nagsasara ang pinto ng elevator sa kanya, naghahanda ang Wraith para sa isa pang pagbugbog. Ang mga ungol ng sakit ay umaabot sa mga pasilyo, kung saan tanging mga walang malay na katawan lamang ang nakikita. Mukhang umaakyat ang ating bayani sa hagdang bato, nililinas ang bawat palapag isa-isa. Habang papalapit siya sa isa pang grupo ng mga gangster na nag-e-enjoy sa paninigarilyo, nagbiro siya na sobrang hina ng lahat kaya nakakainis ang kawalan ng hamon. Naiinis sa insulto, tulad ng lahat ng mga naunang gangsters, sila'y ganap na winasak. Isa sa kanila ang tumawag sa kanilang boss, isang lalaking puno ng mga tato na umaabot sa kanyang malalaking kalamnan. Sagot niya ang telepono, pinapagalitan ang kanyang nasasakupan at pinapaalalahanan siyang huwag tumawag kapag siya ay nagpapahinga sa sauna. Gayunpaman, iginiit ng mga naguguluhang gangsters na dumating siya agad. Ang utos na pumunta ay lalo pang nagpapagalit sa boss. Pero nang marinig niyang no-knockout ang kanyang tauhan, napagtanto niyang may mali. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, piniga ang kanyang higanteng kamao sa inis, sinira ang kanyang telepono. Sobrang sayang. Samantala, sa punong tanggapan ng gang, maraming mga dagwang katawan ang nakahiga sa lupa. Ang anino ng Wraith ay lumalapit sa isa pang miyembro, na nagmamakaawa na huwag magdanas ng parehong kapalaran. Gayunpaman, biglang sumabog ang isang pader. Nabigla, si Electric Daesung ay lumingon at nakita ang isang higanteng lalaki na humahawak sa kanyang mukha, agad na pinagsasampal ang kanyang ulo sa lupa. Ipinahayag ng boss ang kanyang galit tungkol sa gulo ni Daesung. Samantala, nagmumuni-muni ang ating bayani kung paano hindi man lang nagulat ang kanyang ina at kapatid sa kanyang mga kapangyarihan, na pagtanto na mayroon ding iba na katulad niya. Ang kanyang mga kapangyarihan bilang Shadow Wraith ay nagbibigay daan sa kanya na makapagpalikas ng ligtas. Nagulat ang boss nang makita niyang pinapalas ng lalaki ang alikabok sa kanyang sarili sa harap niya, nag-iisa sa paglikha ng lahat ng kaguluhan. Tinanong ng anino kung ang boss ay isa ring awa Kenner. Ang boss ay mayabang nang umiti, nangangakong ipadadala ang aming batang lalaki sa impyerno. Nang marinig ang pamilyar na salita, pinaikit ng ating bayani ang kanyang mga mata sa makapangyarihang halimaw, na ang mga damit ay napunit dahil sa kanyang pisikal na lakas. Hindi alintana ang laki nito, gaya ng dati, pinagsasampal ng ating bayani ang mukha ng boss at tinutokso ang higanteng mahina. Nakahiga sa pader, tinatanggihan ng boss na madaling talunin at galit na bumangon upang maglunsad ng kontra-atake. Ngunit siya ay agad na pinahiya ng isang sipa sa kanyang matikas na mukha. Sa isang sunod-sunod na sipa, binugbog ng ating tao ang boss, ipinaliwanag kung ano ang tunay na impyerno at kung gaano kalupit ang dulot nito. Samantala, ang higanteng lalaki ay tanging pag-iisipan lamang ang makaligtas at humihingi ng pahinga. Sa pagkabasag ng kanyang kaluluwa, nag-alok ang muscular na gangster ng pera at lahat ng mayroon siya kapalit ng kanyang walang kwentang buhay. Nang marinig ang tungkol sa pera, naakit ang aking tao. Tinanong niya ang boss tungkol sa kaligtasan ng gang. Matapos ituro ang ating bida patungo sa aparador na may ligtas, tumakas ang boss na parang umiiyak na batang babae, at sa wakas ay nakarating sa kanyang puting kotse sa paradahan. Akala niyang ligtas na siya, nagmamalaki ang boss tungkol sa kung paano niya tiyak na hahanap-hanapin ang ating bida. Ngunit ang kanyang kaaway ay sumisilip, sinasabing nakalimutan niyang itanong ang password ng safe. Kahit na nababaliw na sa takot ang boss, pinahirapan siya ng huling beses ng anino, sinasabing maaari siyang maabot anumang oras, kahit saan. Mamaya, may mahuhulog na pera mula sa isang portal sa harapan ng ating bida, na umaabot sa higit 500 milyon. Ang ating bayani ay ngumiti ng parang ganid na goblin sa lahat ng mga bagay at apartment na maaari niyang bilhin gamit ito.
Pumasok siya sa isang mall at nahulog ang loob niya sa isang bagong labas na folding phone, na sinabi ng tindera na nagkakahalaga ng 2.99 milyong won. Tumaas ang kanyang pagkamausisa, at sinuri niya ang isa pang modelo, na kahawig ng Samsung Z Flip. Ang tindero, umaasang mapadali ang pagbili, ay nagmungkahi ng installment plan. Ngunit si Daiseng, nang walang pag-aalinlangan, ibinagsak ang 5 milyong won sa counter at binili ang parehong modelo ng buo. Ang tindero, na may pagdududa, tinanggap ang pera na parang siya ay nanloko ng isang tao o naningil ng higit pa sa tamang halaga. Dumating ang aming demonyo sa bahay, hindi alintana ang kanyang pamimili. Nang tawagin siya ng kanyang ina na sumama sa kanya para kumain, sumagot siya na kailangan niyang umalis. Bago pa siya makapagtanong kung saan siya pupunta, nawala na siya. Sa katotohanan, inimbitahan siya ng kanyang kaibigan sa hapunan sa isang restaurant. Si Chano ay halatang nagulat sa pagbabago ni Daiseng, dahil ang kanyang pangangatawan ay malaki ang pinagbago mula nang huli silang magkita ilang araw na ang nakalipas. Nagsimula ang dalawa ng kanilang pagkain sa pamamagitan ng pag-share ng inumin. Si Chano ang nagpasimula ng usapan, tinatanong si Daiseng tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap, pinapaalala sa kanya na hindi na sila ang mga walang alintanang bata sa paaralan na dati nilang kinagiznan. Ngunit, binago ni Daiseng ang usapan, tinatanong kung ilang apartment ang mabibili sa 500 milyong won. Si Chano, sandaling nagulat, nagtanong kung talagang mayroon si Daiseng ng ganang halaga, ngunit mabilis na lumipat sa pagtalakay sa kasalukuyang estado ng inflasyon. Ipinaliwanag niya na, sa kasamaang palad, ang ganitong halaga ay halos hindi sapat para sa isang upo sa isang katamtamang apartment na matatagpuan sa labas ng lungsod. Ang pagbubunyag na ito ay nagpagulo sa Demon Lord, at siya'y nag-aalalang nagtanong kung magkano ang kakailanganin upang makabili ng isang lugar sa lungsod. Sinabi ni Chano sa kanya na aabuti ng hindi bababa sa 2 bilyong won, pagkatapos ay hinimok siyang mag-relax, pinapaalalahanan si Daiseng na ang mundo ay labis na nagbago mula nang siya ay malagutan ng malay. Binago ang usapan, tinanong ni Chano ang pinakapayak na tanong, kung nagising na ba si Daiseng. Sumagot si Daiseng na para makumpirma ang ganitong bagay, kailangan muna niyang maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng nagising. Habang sila ay lumalabas ng restaurant, ipinaliwanag ni Chano ang lahat. Sinimulan niya mula sa simula, ikinwento kung paano, hindi nagtagal matapos ang coma ni Daiseng, ang mga misteryosong portal na kilala bilang mga gate ay nagsimulang lumitaw sa lahat ng dako. Noong una, ang mga portal ay itinuturing na isang maliit na banta at pinanatiling kontrolado. Gayunpaman, nagkaroon ng madilim na pagliko nang magsimulang makatakas ang mga halimaw mula sa mga pintuan, binaha ang mundo sa tinawag na gate fracture. Ang mga halimaw na ito ay nagdulot ng kaguluhan, walang sino man ang pinatawad sa kanilang daraanan. Nakipaglaban ang sangkatauhan, ngunit agad nilang natuklasan na ang kanilang mga likhang armas ay ganap na walang silbi laban sa mga halimaw na ito. Daiseng, hindi mapigilan ang kanyang kuryosidad, nagtanong, kung hindi man lang ba mga baril o kanyan ay makakasakit sa kanila. Kinumpirma ni Chano na masasabi nating walang epekto ang mga karaniwang armas. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ipinaliwanag na, sa paglipas ng panahon, isang bagong uri ng sandata ang natuklasan. Mga espesyal na sandata, kilala bilang mga aura weapon. Ang mga bagong sandatang ito, na ginawa mula sa mga byproduct ng mga halimaw, ay napatunayang epektibo laban sa mga nilalang. Ang mga may kakayahang gumamit nito ay tinawag na mga gising na, mga bayani na tumindig sa unahan ng harapin ng sangkatauhan ang halos pagkalipol. Ang kasabihang, ang pangangailangan ang ina ng imbensyon, ay totoo nang ang sangkatauhan ay nag-adapt upang makaligtas. Sa pagtatangkang magyabang, inilabas ng demonyong Panginoon ang isang makabagong foldable na telepono mula sa kanyang arsenal, sinusubukang humanga kay Chano. Pero naglaho ang kanyang kumpiyansa nang malaman niyang ang mga ganitong telepono ay ibinibigay na ng libre, at napagtanto niyang siya ay naloko. Dahil sa labis na kahihiyan, tahimik na pinanatili ni Daiseng ang bagay na iyon sa kanyang sarili, piniling huwag ipaalam sa kanyang kaibigan kung gaano talaga kalaki ang binayaran niya para dito. Ibinalik ni Chano ang usapan sa paksa ng mga awakener, sinasabi kay Daiseng na kahit hindi siya gumagamit ng aura weapon, maaari pa rin niyang gamitin ang aura upang palakasin ang kanyang katawan. Pagkatapos ay binanggit niya na narinig niya hindi lamang tungkol sa pinahusay na pangangatawan ni Daiseng,
kundi pati na rin na kamakailan lang ay nagbigay siya ng takot sa isang kilalang grupo ng mga tulisan. Daiseng, na may bahid ng panlilinlang, tinanong si Chano kung iaalok pa rin ba niya ang pera at magkakaroon ng parehong pag-uugali sa kanya kung hindi siya isang awakener, na bahagyang ibinubunyag ang kanyang intensyon na samantalahin ang kanilang pagkakaibigan. Uminit ang ulo ni Chano, ngunit bago pa man lumala ang kanilang pagtatalo, biglang nagkaroon ng pagputok sa gate sa itaas nila, at nagsimulang dumagsa ang mga halimaw sa kanilang kalagitnaan. Habang pinapalo ng mga halimaw ang kanilang mga kahoy na sandata sa lupa, ang lupa ay nanginginig ng malakas, na parang lindol. Ang matinding puwersa ay nagpadala ng alon ng takot sa mga kalapit na mamamayan, na nagdulot sa kanila ng panginginig sa takot. Ang mga halimaw ay naglalabas ng nakakatakot na mga ungol, na nagdudulot ng takot sa mga tao habang sila ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Ngunit, hindi kilala ni Daiseng ang mga nilalang na ito, dahil malinaw na iba ang mga ito sa mga nakatagpo niya sa impyerno. Walang pag-aaksaya ng oras, sinipa ni Daiseng ang lupa, pinutol ang isang piraso ng kalsada at inihagis ito patungo sa mga papalapit na halimaw. Ngunit bago pa man tumama ang mga debris, isang kumikislap na kalasag ang lumitaw, humaharang sa atake. Agad na pinaalalahanan ni Chano si Daiseng na hindi epektibo ang mga ganitong armas laban sa mga nilalang na ito. Habang papalapit ang isa sa mga halimaw sa kanila, pinaikit ni Chano ang kanyang mga mata, kumbinsido na tapos na sila. Ngunit ang tunog ng pag-splatter ng dugo ay pinilit siyang buksan muli ang mga mata, at natagpuan niyang napugutan ng ulo ang halimaw, na si Daiseng ay nakatayo ng matangkad. Napatunayan niya, sa pamamagitan ng lakas, na ang mga pag-atake gamit lamang ang kamay ay kayang talunin ang mga nilalang na ito. Halos hindi makapaniwala si Chano sa kanyang mga mata, ngunit habang pinapanood niya si Daiseng na walang kahirap-hirap na pinabagsak ang isang buong grupo ng mga halimaw, nagsisimula siyang magtaka kung ang kanyang kaibigan ay nagising na sa B-class. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na hindi ito ang tamang oras para sa mga ganitong pag-iisip. Inililipat niya ang kanyang atensyon sa kaligtasan ng mga mamamayan sa paligid nila. Habang ang takot ay sumasaklaw sa karamihan, itinaas niya ang kanyang boses, hinihimok ang mga natatakot na tao na sumunod sa kanya, sinisiguro sa kanila na alam niya ang daan patungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng sistema ng imburnal. Sa sandaling nagsisimula ng kumilos ang mga tao, natagpuan nilang napalilibutan sila ng mga halimaw. Isang batang babae, nahahabag sa takot, ay nagsimulang umiyak, at nang tila siya ay aatakihin na, si Chano ay tumalon sa aksyon, iniligtas ang kanyang buhay sa huling sandali. Sa pagkuha ng pagkakataon, pumasok si Daiseng upang tapusin ang halimaw. Sa isang misi, pinagtatawanan niya si Chano dahil sa pagharang nito sa kanya at pinipilit siyang maghanap ng lugar na mapagtataguan, pinapaalalahanan siya na siya ay nakalantad pa rin sa labas. Sa pagkuha ng pamumuno, mabilis na pinangunahan ni Chano ang pagsisikap na tulungan ang publiko na lumikas sa kaligtasan. Samantala, isang batang vlogger ang sumakto sa pagkakataon, nagsimula ng livestream ng Daiseng habang nag-iisa niyang nilalabanan ang mga halimaw. Pinapanood ng publiko, nahuhumaling sa livestream, sumisigaw para sa tapang ni Daiseng. Bigla na lang sumigaw ang vlogger, sinasabihan si Daiseng na lumingon sa likod niya. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang demonyong Panginoon ay naitambo sa isang kotse ng isa sa mga halimaw, ang epekto nito ay umuugong sa gitna ng kaguluhan. Ang vlogger, nakangiti at tumatawa, ay nakatuon lamang sa kanyang nilalaman at mga pananaw. Alam na ang isang bayani na natatamaan ay nagiging kapanapanabik na footage na tiyak na makakakuha ng atensyon. Samantala, nakatakas ang mga tao sa mga imburnal. Pinagtagpo ni Chano ang batang babae sa kanyang ina, na mahigpit siyang niyayakap at umiiyak na humihingi ng tawad para sa paghihiwalay. Isang lalaki ang lumingon kay Chano at tinanong kung balak ba niyang bumalik, na nagdulot sa kanya ng pagkalito. Pinagdaraanan niya ang desisyon, alam na ang kanyang kaibigan ay nandoon pa rin, lumalaban-laban sa mga halimaw. Ang eksena ay bumalik kay Daiseng, na natagpuan ang sarili na na-corner ng mga halimaw. Isa sa kanila ay may ngiti sa labi, handang sumugod, at ang batang vlogger ay tinakpan ang kanyang mga mata, naniniwalang tapos na ang bayani. Sa gulat ng vlogger at ng halimaw, mabilis na nakaiwas si Daiseng sa atake. Pagkatapos, tinawag niya ang halimaw, pinasalamatan ito sa hindi sinasadyang pagtulong sa kanya na maibalik ang kaunting bahagi ng kanyang mana. Bilang kapalit, inaalok niya ang nilalang ng isang walang sakit na kamatayan, ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad. Ang Panginoon ng mga demonyo ay walang awa habang nakikipaglaban siya sa mga halimaw, pinapatay ang mga ito ng may katumpakan.
Samantala, ang mga manunood ng livestream ay bumuhos sa mga komento, nagrereklamo tungkol sa mahinang kalidad ng larawan at hinihimok ang vlogger na lumapit para sa mas magandang tanawin. Kabilang sa mga manunood, may isang nagngangalang Slayer na nag-donate ng 5 milyon at nangako ng isa pang 5 milyon kung makakakuha ang vlogger ng malinaw na kuha ng pakikipaglaban ni Daiseng sa mga halimaw. Ang kasab-ikan ay tumataas habang lumalaki ang pusta, para sa vlogger at sa makapangyarihang demonyong Panginoon. Ang marinig ang tungkol sa 5 milyong isang donasyon ay nagdudulot ng panginginig sa likod ng vlogger. Ramdam niya ang kasiyahan, ngunit ang kanyang takot ay pumipigil sa kanya na lumapit sa laban. Samantala, patuloy na pinugutan ni Daiseng ang mga halimaw gamit ang malalakas na suntok. Mabilis na napagtatanto na ang walang tigil na laban na ito ay kumakain ng malaking bahagi ng kanyang mana. May isa pang manunood na nagkomento, nag-aalok ng dagdag na pera para sa malinaw na larawan at humihingi ng email ng vlogger. Nabigla sa dami ng mga abiso ng sponsorship, nakakaranas ang vlogger ng halo-halong saya at kaba, nahahati sa kanyang pagnanais sa kasikatan at takot sa mga darating na hamon. Nakakatanggap ang vlogger ng isa pang donasyon na 20 milyong won mula sa isang manunood na humihingi ng detalyadong impormasyon tungkol sa bayani na lumalaban sa mga halimaw, na nangangako pa ng mas malaking halaga kapalit nito. Ang eksena ay lumipat sa ilang mga manunood ng livestream, na kasalukuyang nag-aagawan para kay Daiseng. Ang mga individual na ito, na malinaw na mga kilalang lider ng clan, ay natatagpuan siyang kapanapanabik at kahangahangang malakas. Ang kanilang interes kay Daiseng ay lumalaki habang nasasaksihan nila ang kanyang galing, iniisip kung paano nila mapapakinabangan ang kanyang mga kakayahan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Sa kabilang panig, pinatay ni Daiseng ang napakaraming halimaw na ang mga natitirang halimaw ay nanginginig na sa takot sa kanya. Gayunpaman, isang nilalang, na marahil ay kanilang lider, ang pumatay sa isa sa mga alagad nito, na walang bakas ng takot habang naghahanda itong harapin si Daiseng. Samantala, ang kasakiman ng vlogger para sa pera ay lumago na sa puntong handa na siyang kumuha ng mga panganib para sa pagkakataong ito na hindi na mauulit. Habang nag-iipon siya ng lakas ng loob para makakuha ng mas magandang kuha, biglang dumating si Chano, na nagpatakbo sa kanya at tinanong kung bakit hindi pa siya umalis. Ang hindi inaasahang pagkikita ay nagdulot ng pagbagsak ng telepono ng vlogger, at ang kanyang mga manunood ay nagalit sa mga komento, tinatawag siyang talunan at duwag dahil sa kanyang takot. Hinahatak ni Chano ang vlogger patungo sa kaligtasan ng malapit na gusali, ngunit tumutol ang bata, na abala sa mga iniisip tungkol sa pera at mga view. Habang siya ay pilit na hinahatak, may isang halimaw na lumalapit, pinapadapa ang paa nito sa kanyang telepono, pinipiga ito. Sa pagkabigla, nawala ng malay ang vlogger, ngunit bago pa man makapanakit muli, nakialam si Daiseng, pinugutan ang halimaw sa isang mabilis na galaw. Habang pinapatay ang natitirang mga halimaw, humarap si Daiseng kay Chano, tinatanong kung bakit bumalik ang kanyang kaibigan sa kabila ng panganib. Ipinahayag ni Chano ang kanyang pag-aalala, inamin na labis siyang nag-alala para kay Daiseng. Bilang tugon, tinanong ni Daiseng kung pwede bang maghintay ang kanyang kaibigan ng mga 20 minuto, ipinaliwanag na kailangan niyang pumunta sa isang tiyak na lugar. Pinapakalma siya ni Chano na huwag mag-alala, sinasabing darating na ang mga angkan. Nakita ang kawalang kaalaman ng kanyang kaibigan, nangako si Daiseng na ipapaliwanag niya ito mamaya. Mabilis siyang pumasok sa Pantheon, at naguguluhan si Chano habang binubuksan ni Daiseng ang isang gate. Naiwan siyang nagtataka kung paano nagawa ni Daiseng na buksan ang isang gate ng mag-isa at kung ano na ang nangyari sa kanya mula nang huli silang magkita. Pumasok sa Pantheon, ang ating hari ng mga demonyo ay humalaklak, halatang inis sa kondisyon ng kanyang katawan matapos ang isang maliit na laban. Isang panel ang lumitaw, na nagpapakita na ang kanyang mga reserbang mana ay nasa 10% lamang. Hindi masaya sa kanyang kahabag-habag na antas ng mana, naghahanap siya ng paraan upang mabilis itong maibalik. Mabilis niyang natutunan na upang maibalik ang kanyang lakas, kailangan niyang muling pagdaanan ang mga karanasang nakatala sa kanyang tala-arawan, na may mga gantimpalang sumasalamin sa mga pagsubok na kanyang nalampasan. Isang alon ng deja vu ang bumabalot sa kanya nang muling sumiklab ang mga alaala ng tala-arawan na nagpanatili sa kanyang katinoan habang siya'y nasa impyerno. Walang pag-aalinlangan, pumayag siya sa pagsubok. Sa isang iglap, isang journal ang lumitaw sa harap niya. Malalakas na alon ng enerhiya ang sumabog mula sa aklat, na nagbabadya ng simula ng hamon. Ang mga alaala ng kanyang pagdurusa ay bumabalik sa isipan ng ating bayani. Habang inilalabas ng tala-arawan ang mga nilalaman nito,
sumabog ito sa apoy, na nag-iwan ng mapait na lasa mula sa masakit na mga alaala. Sa matinding determinasyon na sa wakas ay mapataas ang kanyang mana, inutusan ng pinuno ng impyerno ang muling paggawa ng pahina 16, na naglalarawan ng 5 masakit na taon sa impyerno. Samantala, sa Earth, sinamahan ni Chano ang batang vlogger, na awkward na nagtatanong tungkol sa kanilang bayani mula sa kanyang tagapagligtas. Sa isang hindi maayos na paraan, hindi sinasadyang tinanong ng bata kung saan nawala ang matinding mandirigma laban sa mga halimaw. Hindi nagpatinag, nagbigay si Chano ng mapanlate na sulyap sa walang gulang na bata, nagtataka ng malakas kung bakit may mag-aalok ng 20 milyon para lang sa isang litrato ng mukha ng kanyang kaibigan. Hindi naiintriga sa sagot, nagkunwari ang bata na walang alam, ngunit biglang naputol ang kanilang pag-uusap ng isang malalakas na tunog na nagpagambala sa kanilang dalawa. Tahimik na inutusan ni Chano ang bata na sumunod sa kanya patungo sa nagtitipong mga lumikas. Naramdaman ni Chano na nanginginig ang kanyang telepono, binasa niya ang mensahe mula sa kanyang leader, na nagsasabing dahil weekend, maantala ang pagdating ng mga karagdagang tauhan, at pinayuhan siyang tumakas ng mabilis hanggat maaari. Nababahala sa balita, umaasa na lamang si Chano na makabalik agad ang kanyang kaibigang hunter ng mga demonyo, bago pa manhuli ang lahat. Samantala, sa ibang dimensyon, muling naranasan ng ating bayani ang kanyang panahon sa gubat ng mga mandaragit. Malumanay na hangin ang humahaplos sa kanya, ngunit siya'y nagiging hindi mapakali sa nakabibinging katahimikan sa paligid niya. Isang panel ang lumitaw, inihahayag ang kanyang gawain. Pagsaklawan ang 10 puting kolosay, ang mga banal na nilalang ng gubat. Walang kaalam-alam, nagtataka ang inosenteng hari ng mga demonyo kung nasaan ang kanyang mga kaaway, hindi alintana ang malaking aninong nakabuntot sa kanya. Ang robot ay tumutok sa kanyang target, ang mga mata nito ay kumikislap ng nakakatakot na pulang kulay bago maglabas ng nakakasilaw na sinag ng enerhiya. Naramdaman ang panganib sa tamang oras, muntik ng tamaan ang ating bayani, halos naiwasan ang pagkasunog. Sa gitna ng nakakasilaw na ulap, nakita ng ating hari ng mga demonyo ang puting higanteng matuwid, isang makina na may mukha na tanging isang ina lamang ang makakapagmahal, kung mayroon man ito. Habang sinusuri niya ang tinatawag na banal na nilikha, biglang tumakbo ang kamay nito patungo sa kanya, pumuputol sa hangin na parang pang-drill. Walang pakialam, tumugon siya ng kontra-atake, ang kanyang kamao ay tumama sa matigas na metal na mukha ng automaton. Sinasalubong ng higanteng robot ang epekto ng mapanirang suntok ng ating hari ng mga demonyo, na titisid ito pabalik. Sa isang huling desperadong hakbang, ang mga daliri nito ay humahaba na parang matatalim na talam, pinalilibutan siya. Ngunit madali niyang naiwasan ang mga proyektil at nakapagbigay ng malakas na suntok direkta sa kanyang tiyan. Ang lakas ng suntok ay pumutol sa banal na makina mula itaas hanggang ibaba, na nag-iwan ng wala kundi mga pira-piraso at usok sa kanyang daraanan. Habang siya'y humihinto, naghihintay sa susunod na hamon, napansin niya ang isang kakaibang pulang core na nakahiga sa gitna ng mga labi. Samantala, sa Earth, dumating sina Chano at ang vlogger kid sa bubong. Tanging ang nakasusuklam na tanawin ng mga pinatay na katawan na nakakalat sa paligid nila ang kanilang sinalubong. Nang hihinayang, napansin ni Chano ang isang lalaking malubhang na sugatan na patuloy na lumalaban sa buhay. Sila at ang vlogger kid ay nagmadaling lumapit upang tingnan siya. Sa nanginginig na mga labi, sinubukan ng halos patay na lalaki na ipaalam kay Chano ang banta sa likuran niya. Nalilito, humarap si Chano at natagpuan ang sarili na nakaharap sa isang higanteng halimaw na goblin na may hawak na malaking panggugubat na kahoy na ilang talampakan lamang ang layo. Nababahala sa lalaking nasugatan, iminungkahi ng vlogger kid na ilipat nila ito, ngunit tinanggihan ito ni Chano, sinabing matagal nang lumipas ang oras ng lalaki. Binalaan niya ang bata na huwag gumawa ng maling hakbang, kaya't ang duwag na batang iyon ay lumingon sa banta na dapat niyang katakutin, na agad na nagpatakot sa kanya. Nakita ang nakapirming bata, sinabi ni Chano na magising siya kung hindi siya balak mamatay. Sa isang napakalakas na sigaw, ang higanteng halimaw ay tumalon sa ere, handang durugan sila. Ngunit sa ngayon, balikan natin ang Pantheon, kung saan sinusuri ng pinuno ng impyerno ang higanteng pulang bola. Mukhang kayang muling buuin ng mga banal na makina ang kanilang sarili, nagiging mas malakas at mas angkop laban sa kanilang mga kalaban. Maraming mga panel ang tila naglalahad ng nakakainis na katangian ng detalyado. Mabilis na nakakuha ng ideya, tumakbo ang ating bayani at sinuntok ang core, ngunit parang jelly, madaling naitaboy ang kanyang atake.
Sa 3% na pag-aayos, siya'y bumagsak sa ibabaw ng core, halatang inis. Sa isang makapangyarihang suntok na puno ng galit, nakagawa lamang siya ng ilang paislap ng pulang kidlat. Sa kabila ng walang humpay na mga palo ng monarka ng impyerno, patuloy na maayos ang pagbangon ng core, hindi natitinag. Gayunpaman, habang papalapit na sa 70% ang pagpapanumbalik, nagsisimulang yumangaw ang mga alarma ng pagkakamali. Habang ang ating tao ay naghahanda na magbigay ng huling, tiyak na suntok, isang sinag ng laser ang dumaan, halos hindi siya tinamaan. Tumingon siya, napagtanto na napapaligiran na pala siya ng ibang mga robot mula pa kanina. Ang mga Colossi, sa isang mahusay na koordinadong pag-atake, ay nagpapaputok mula sa lahat ng direksyon. Iwasan ang barrage na may liksi ng ninja, napagtanto niya ang malubhang sitwasyon na kinasasadlakan niya. Para lalo pang lumala ang sitwasyon, tahimik na umuusad ang core patungo sa 78% na pagkumpleto. Gayunpaman, ang pinuno ng impyerno ay tumangging sumuko. Sa kabila ng magulong pagsalakay ng mga laser, nagawa niyang maabot ang sentro at wasakin ito sa huling sandali. Naiinis sa hindi patas na laban, nagpa siya ang ating bayani na balikan ang kanyang mga alaala para makahanap ng solusyon. Ngunit bago pa man niya lubos na maproseso ang kanyang mga iniisip, bigla siyang tinamaan ng matinding sakit ng ulo. Sa pamamagitan ng swerte at kaunting proteksyon ng kwento, hindi pinansin ng mga robot ang kanyang pagkakataon. Kaya't, sa pagbalik ng mga alaala ng kanyang mga nakaraang karanasan, nakaisip siya ng plano upang bigyan ang mga pangit na makinang ito ng nararapat na parusa. Samantala, sa lupa, si Chanho at ang vlogger na si Kid ay nagmamadaling tumakas habang ang halimaw ay nakatambad sa itaas. Naghiwalay ang dalawa ng may estratehiya, na nag-iwan sa napakalaking halimaw na nalilito kung sino ang susundan. Ang plano nila ay bumalik at muling pumasok sa gusali, kung saan hindi makakasunod ang oversized, pangit na pinsan ng Hulk. Sa kabila ng pagsubok ng higanteng braso ng halimaw na abutin sila, nakalusot sila, na nagbigay sa kanila ng maikling sandali upang makahinga. Nang sa wakas ay sumuko ang nilalang, sinamantala ni Chanho ang pagkakataon na tumakas habang maaari pa. Sa kabilang banda, abala ang ating bayani sa pagtalon at pag-iwas sa mga makalangit na makina sa ibang dimensyon, halos hindi na iwasan ang kanilang walang tigil na mga sinag ng laser. Ang kanyang layunin ay magdulot ng labis na kaguluhan, upang makuha ang atensyon ng bawat malapit na automaton. Kapag tila natapos na niya ang kanyang layunin, tumakbo siya palayo mula sa pulutong ng mga makalangit na nilalang, lumapag sa isang bakanteng bahagi ng gubat. Sa wakas, huminto siya, pinapayagan ang mga kaaway na mag-lock-on at mag-charge ng kanilang mga laser na atake. Ngunit bigla, isa sa mga dambuhalang robot ay lumuhod. Hindi pinapansin ang kanilang kaalyado, ang iba ay naghahanda para sa kanilang atake. Ngunit ang ating Panginoong Demonyo ay nakaupo ng comfortable at nagpakita ng gitnang daliri sa mga walang isip na makina. Isa-isa, ang nakapilang grupo ng mga makina ay bumabagsak habang inihahayag ng balyena ng latian ang dahilan sa pangalan ng gubat. Isang higanteng pangaang lumilitaw mula sa lupa at nilalamon ang mga banal na makina na nakahanay isa-isa. Habang binabalikan ang kanyang mga nakakatakot na alaala, tahimik na pinapanood ng aming batang lalaki mula sa malayo habang tinatapos ng dambuhalang balyena ang hamon para sa kanya. Sa pagkatalo ng lahat ng 10 makalangit na nilalang, isang panel ng pagbati ang lumitaw. Bilang kapalit, natanggap niya ang kanyang mga bagong gantimpala, pinahusay na pisikal na kakayahan na may pinalakas na imbakan ng mana at ang daga ng paghuhukom. Habang ang sandata ay lumilitaw sa kanyang harapan, sinisiyasat niya ang espesyal na kakayahan nito. Ipinaliwanag ng sistema na ang kutsilyo ay gumagana tulad ng isang remote-controlled na eroplano sa loob ng 100 metrong radius. Ayos yan, astig na regalo para sa kaarawan. Matapos subukan ang kanyang astig na bagong sandata, nagpa siya ang pinuno ng impyerno na bumalik sa lupa.